Bakit ko naman kakausapin ng basurang yan? Anak lang siya ni Amado, ang clerk na nagnakaw sa kaban ng bayan natin. Bagay lang sa kanya at sa may sakit niyang ina ang mabulok sa putik. Napatigil si Maya sa tapat ng pintuan ng pribadong silid ng Golden Pavilion Restaurant. Sa kanyang mga nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na folder ng audit report, kasama ang isang maliit at simpleng basket ng bibingka na maingat na binalot ng kanyang ina. Ipinagbilin pa sa kanya ni Alona, bago siya umalis ng bahay, na iabot ito sa pamilya Valderrama, bilang tanda ng pasasalamat sa tulong na ibinigay ng mga ito noon mamatay ang kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa pagitan ng mga marangyang halahak sa loob ng silid ay tila mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang bango ng mainit na kakanin sa kanyang kamay ay biglang naglaho, napalitan ng tila amoy ng napanis na pagkain, habang ang kanyang lalamunan ay unti-unting nanikip at natuyo. Naramdaman ni Maya ang unti-unting pagkawala ng lakas sa kanyang mga daliri, dahilan upang bahagyang mapunit ang papel na balot ng bibingka. Walang luha na umagos sa kanyang mga mata, dahil ang matinding sakit na dulot ng marahas na katotohanan ay sapat na upang patigilin ang kanyang buong mundo. Tila naging bingi siya sa tugtog ng biolin sa background ng restauran, at ang tanging narinig na lamang niya ay ang mabilis at mabigat na tibok ng kanyang sariling puso. Ito ba ang kabayaran sa bawat patak ng pawis at tapat na paglilingkod ng aking ama? Ang yurahan ang kanyang alaala. Sa harap ng mga taong itinuturing naming tagapagligtas, humingan ng malalim si Maya, pinilit na ibalik ang natitirang lakas sa kanyang mga binti. Itinulak niya ang mabigat na pinto ng silid na lumika ng marahang ingay sa makintab na sahig. Sa loob, nakaupo si Ashley Valderrama sa gitna ng mahabang mesa, na paliligiran ng mga lokal na opisyal at mga kilalang tao sa lipunan. Kumikinang ang kanyang sutlang kasuotan sa ilalim ng kristal na chandelier, habang ang kanyang mukha ay puno ng kasiglahan na agad napalitan ng matinding pandidiri nang makita ang dalaga. What are you doing here? Matabang na tanong ni Ashley habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang baso ng alak. Sino ang nagpapasok sa iyo sa pribadong pagtitipon na ito? Ipinapahatid po ng Regional Audit Board ang opisyal na ulat na ito, Miss Ashley. Mahinahon, ngunit may panginginig ang boses na sagot ni Maya. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa mesa. Pilit na hindi tinitingnan ang mga mata ng mga taong nakatingin sa kanya nang may panghahamak. Kailangan po ng lagda ninyo para sa clearance ng foundation. Tumayo si Ashley. Ang kanyang matataas na takong ay lumika ng matigas na tunog sa sahig. Lumapit siya kay Maya nang may mapanganib na ngiti. Lagda? O baka naman pumunta ka rito para manghingi ng limos? You and your family are so pathetic. Hindi pa ba sapat ang perang ninakaw ng tatay mo sa bayan? Kaya ngayon naman ay ginagamit mo ang mga basurang papel na yan para takutin kami? Hindi nagnakaw ang ama ko, Miss Ashley. Mahigpit na sagot ni Maya, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng dalaga. Ang ulat na ito ang magpapatunay kung saan talaga napunta ang pondo ng bayan. Ang mga salitang iyon ay tila sumugat sa kapalaluan ni Ashley. Sa isang iglap, hinablot niya ang mangkok ng mainit na sabaw ng sinigang mula sa mesa at walang awang ibinuhos ito sa ulo ni Maya. Ang mainit na likido ay gumapang sa anit, mukha at balikat ng dalaga na nag-iwan ng matinding hapdi at pamumula sa kanyang balat. Bago pa man makahuma si Maya sa gulat, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang kanang pisingi na nagdulot ng malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Natahimik ang lahat. Walang sinuman sa mga naroroon ang nagtangkang tumayo o magsalita upang pigilan ang kalupitan. Nanatiling nakatayo si Maya, nanginginig ang buong katawan habang ang mainit na sabaw at ang kanyang sariling luha ay magkahalong dumadaloy pababa sa kanyang baba. Ramdam niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi na bahagyang pumutok. Ang kanyang puso ay tila nadurog sa milyon-milyong piraso, ngunit pinilit niyang huwag maglabas ng anumang hitbi na magpapakita ng kanyang kahinaan. You deserve that, bulong ni Ashley,
habang muling itinataas ang kanyang kamay upang saktan muli ang dalaga. Para malaman mo kung saan lulugar ang isang tulad mo. Ngunit bago pa man dumapo ang pangalawang hagupit, isang matipunong kamay ang biglang humarang sa air. Mahigpit na hinawakan ng bagong dating ang pulso ni Ashley, dahilan upang mapasinghap ang dalaga sa gulat at bahagyang sakit. Sobra na ito, Ashley! Galit na sulyap ni Daniel Valderrama sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa kalunos-lunos na kalagayan ni Maya. Kuya Daniel? Gulat na bulong ni Ashley, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Bakit mo ba pinagtatanggol ang babaeng yan? She's trying to ruin our family with those fake documents. Humingi ka ng tawad sa kanya. Nayon din, utos ni Daniel sa isang malamig at mapanganib na tono na bihira nilang marinig mula sa kanya. Are you out of your mind? Magpapakababa ako para sa kanya? Tumawa si Ashley nang may pilit na tapang. Ngunit nang makita ang seryosong mukha ng kanyang kapatid, padabog niyang kinuha ang kanyang bag sa upuan. Ganyan ka naman palagi, kuya. Mas pinapanigan mo pa ang mga estranghero kaysa sa sarili mong dugo. Sa kanyang mabilis at galit na pag-alis, nahagip ng kanyang bag ang gilid ng mesa, dahilan upang may malaglag na isang maliit na bagay sa sahig na lumikha ng mahinang kalansing. Ngunit walang sinuman ang makapansin nito sa gitna ng tensyon. Humarap si Daniel kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at bighati. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo mula sa bulsa at marahang inabot ito sa dalaga. Maya, pasensya ka na sa ginawa ng kapatid ko. Hayaan mong tulungan kita. Tiningnan ni Maya ang panyong hawak ni Daniel. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito. Walang galit sa kanyang tingin, kundi isang malalim at malamig na distansya. Hindi ko kailangan ng awa mo, Attorney Valderrama. At lalong hindi ko kailangan ng panyo mula sa pamilyang pumatay sa ama ko. Tumalikod si Maya ng may buong dangal. Bit-bit ang kanyang basang folder at ang nasirang basket ng bibingka. At lumabas ng silid nang hindi nililingon ang lalaking nanatiling nakatayo roon na may sugat sa puso. Paglabas ni Maya sa restauran, ang langit ay tuluyan ng bumuhos, na tila nakikiramay sa kanyang dinaranas na bagyo. Habang naglalakad siya sa madilim at malamig na kalsada, biglang naputol ang strap ng kanyang lumang tsinelas. Napatigil siya sa ilalim ng ulan. Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang nasirang tsinelas at nagpatuloy sa paglalakad ng nakayapak sa magaspon na aspalto. Ang lamig ng ulan ay hindi sapat upang pawiin ang apoy ng determinasyon na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Hawak ang basang panyo na palihim niyang naitago sa kanyang bulsa. Sumumpa si Maya sa kanyang sarili na ito na ang huling beses na iiyak siya dahil sa mga Valderrama. Isang basag na salamin sa ibabaw ng lumang aparador ang nagpakita ng mukha ni Maya na tila hindi na niya kilala. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng nag-iisang bumbilya sa kanilang sala, dahan-dahan niyang pinunasan ang natitirang dumi sa kanyang leeg gamit ang basang bimpo. Amoy ilog at basa ng ulan ang kanyang buong katawan, ngunit ang mas masakit na amoy na tila ayaw maalis sa kanyang balat ay ang amoy ng sinigang na ibinuhos sa kanya ni Ashley. Isang paalala ng kanyang mababang katayuan sa lipunan ng San Juan. Pinilit niyang ayusin ang kanyang basang buhok upang takpan ang namumula at namamagang kanang pisingi bago pumasok sa maliit na silid kung saan naghihintay ang kanyang ina. Maya anak, ikaw na ba yan? Ang mahinang boses ni Alona ay nagmula sa likod ng lumang kurtina na nagsisilbing pinto ng kanilang silid. Kasunod nito, ang sunod-sunod na ubo na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, isang tunog na palaging nagpapabilis sa tibok ng puso ni Maya sa takot. Opo, Nay, ako na po ito, sagot ni Maya. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang hindi mahalata ang panginginig. Pumasok siya sa silid at agad na lumapit sa kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kanyang papag, nakabalot sa isang kupas na kumot. Inilapag ni Alona ang isang mangkok ng mainit na sinigang na bangus sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy.
Ang usok na nagmumula sa sabaw ay nagdala ng pamilyar na bango ng sampalok at luya. Isang kabaligtaran ng marahas na karanasang sinapit ni Maya ilang oras lamang ang nakalilipas. Sa pagkakataong ito, ang sabaw ay inihanda ng may pagmamahal, hindi upang ipahiya siya, kundi upang pagalingin ang kanyang pagod. Bakit na yun ka lang, anak? Basang-basa ka pa ng ulan. Tanong ni Alona habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Maya. Biglang napatigil ang matanda nang mapansin ang pamumula sa pisngi ng kanyang anak. Ano itong nasa mukha mo? Bakit parang may pasa ka? Umiwas ng tingin si Maya. Dahan-dahang hinila ang kanyang kamay upang ayusin ang mangkok sa mesa. Wala po ito, Nay. Nadulas po ako malapit sa opisina kanina habang umuulan. Tumama po ng bahagya ang mukha ko sa hawakan ng pinto. Okay naman po ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. Napatitig si Alona sa kanyang anak nang may malalim na lungkot sa mga mata. Alam niya kung kailan nagsisinungaling si Maya, ngunit alam din niya ang katigasan ng ulo nito kapag ayaw nitong mag-alala ang kanyang pamilya. Sana ay hindi ka na nagpapakagod ng ganyan, anak. Kung nabubuhay lang ang tatay mo, hindi ka sana nagtitiis sa ganyang klaseng trabaho. Nay, marangal po ang trabaho ko sa COA. At ginagawa ko po ito para sa atin, at pala na rin kay tatay. Marahang sagot ni Maya habang umuupo sa tabi ng kanyang ina. Gusto kong malaman ng lahat na walang kasalanan si tatay, na hindi siya magnanakaw tulad ng sinasabi nila. Bumuntong hininga si Alona. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, habang inaalala ang kanyang yumaong asawa na si Amado. Tapat ang tatay mo, Maya. Kahit kailan, hindi siya kumuha ng kahit isang piso na hindi para sa atin. Ngunit napakahirap labanan ng mga taong may hawak ng kapangyarihan at salapi. Sila ang gumagawa ng sarili nilang katotohanan. Upang maiba ang usapan, kinuha ni Maya ang kutsara at dahan-dahang hinati ang nag-iisang piraso ng bangus sa loob ng mangkok. Kinuha niya ang bahagi ng tiyan, ang pinakamalambot at pinakamasarap na bahagi, at inilagay ito sa pinggan ng kanyang ina. Kain na po kayo, Nay. Kailangan ninyong lumakas. Ngunit dahan-dahan ding ibinalik ni Alona ang isda sa pinggan ni Maya. Nako, ikaw ang nagtatrabaho maghapon, Maya. Mas kailangan mo yan para may lakas ka bukas. Okay na ako sa sabaw at kaunting gulay. Ang simpleng pag-aagawa na ito sa piraso ng isda, na puno ng pagmamalasakit sa isa't isa, ang nagbigay kay Maya ng panandaliang init sa kanyang nangangatal na puso. Sa sandaling yon, naramdaman niya na kahit gaano kalupit ang mundo sa labas, ang kanyang tahanan ay nananatiling isang ligtas na kanlungan. Biglang napatigil ang kanilang pagsasalo nang muling inatake ng matinding ubo si Alona. Sa pagkakataong ito, mas matagal at mas mahirap ang kanyang paghinga. Napahawak si Alona sa kanyang dibdib, ang kanyang muka ay unt-unting nawala ng kulay. Sa takot, agad na tumayo si Maya at nagtungo sa lumang plastik na cabinet kung saan nila itinabi ang mga gamot. Nay, sandali lang po, kukunin ko ang inhaler mo. Nag-aalalang sigaw ni Maya habang mabilis na binubuksan ang mga drawer. Hinubog niya ang bawat sulok ng cabinet. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatagpo lamang ng mga walang laman na kahon at mga pakete ng gamot na matagal nang naubos. Walang-wala na silang natitirang gamot para sa hika at sakit sa puso ng kanyang ina. Ang kanyang huling sweldo ay napunta na lahat sa pambayad ng upa sa lupa at kuryente. Habang naghahanap sa pinakailalim na drawer, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang piraso ng lumang papel na nakatupi ng maayos sa ilalim ng isang lumang Biblia. Dahil sa pagmamadali, nahila niya ito kasama ang ilang lumang dokumento. Nang buksan niya ito, nakita niya na ito ay isang lumang resibo ng ospital mula sa isang pribadong klinika sa Maynila. 10 taon na ang nakalipas. Ang kabuwang halaga ng bayarin ay napakalaki. Isang halagang hinding-hindi kayang kitain ng isang simpleng clerk na tulad ng kanyang ama. Sa ibaba ng resibo, sa ilalim ng pangalan ng nagbayad, ay may nakasulat na Anonymous Donor,
sa pamamagitan ng Valderrama Foundation. Napatitig si Maya sa papel. Ang kanyang isip ay napuno ng mga katanungan. Bakit nagbayad ang pamilya Valderrama ng napakalaking halaga para sa kanyang ama noong mga panahong pinararatangan nila itong nagnakaw? Ito ba ay tulong o isang paraan upang patahimikin si Amado bago ito pumanaw? Bago pa man niya masagot ang sariling mga tanong, ang ubo ng kanyang ina ay unt-unting humupa, napalitan ng mahinang paghingal, habang dahan-dahang nahihiga si Alona sa papag dahil sa matinding pagod. Lumapit si Maya, hinaplos ang noo ng ina at kinumutan ito sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay nagiging mas mabagal. Biglang narinig ni Maya ang marahang pagtapik sa kanilang kahoy na pinto sa labas. 3 mahihinang katok ang umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Huminto ang paghinga ni Maya. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok habang nakatingin sa direksyon ng pinto. Sino ang pupunta sa kanilang bahay sa ganitong oras ng gabi? Nang buksan ni Maya ang pinto ng may pag-aalinlangan, ang malamig na hangin ng gabi ay nagdala ng amoy ng mamahaling pabango na tila hindi nararapat sa kanyang lumang beranda. Sa ilalim ng madilim na langit, nakatayo si Daniel Valderrama. Hawak niya ang isang itim na payong, habang ang kanyang kabilang kamay ay may hawak na isang puting supot ng gamot. Ang dulo ng kanyang polo ay basang-basa na ng ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalaga ng may pagsusumamo. Anong ginagawa mo rito, attorney? Malamig na tanong ni Maya. Bahagya niyang isinarado ang pinto sa kanyang likod upang hindi marinig ng kanyang ina ang kanilang pag-uusap. Gabi na, hindi ba pwedeng bukas mo na ako ipatatanggal sa trabaho kung yan ang utos ng tatay mo? Bumuntong hininga si Daniel. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagod at lungkot. Hindi ako pumunta rito para sa trabaho mo, Maya. At walang kinalaman ang tatay ko sa pagparito ko. Nalaman ko sa talaan ng ospital na nangangailangan ng gamot ang nanay mo. I brought these for her. Inabot niya ang supot ng gamot kay Maya, ngunit nanatiling nakababa ang mga kamay ng dalaga. Hindi namin kailangan ang limos ninyo, sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng puot, ngunit pilit niyang pinahihina upang hindi magising si Alona. Is this your family's way of paying for my bruised cheek? O baka naman sinusubukan mong bilhin ang katahimikan ko gamit ang mga gamot na ito? Nasaktan si Daniel sa mga salitang yon. Humakbang siya ng mas malapit, ngunit napatigil din nang makita ang matigas na depensa sa mga mata ni Maya. Hindi ko alam ang ginawa ni Ashley sa'yo kanina hanggang sa marinig ko ang balita. At hindi ko rin alam ang buong katotohanan tungkol sa nakaraan ng mga pamilya natin, Maya. Ngunit naniniwala ako na may mabuting puso ang tatay ko. At gusto kong malaman kung may pagkakamali man na nagawa. Pagkakamali? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya habang tumatagas ang ulan mula sa bubong patungo sa kanyang paanan. Ang tawag sa ginawa ng tatay mo ay hindi pagkakamali, kundi krimen. Pinatay ninyo ang ama ko sa pamamagitan ng pagbintang sa kanya ng kasalanan kayo ang gumawa. At ngayon, nakatayo ka rito, nakasuot ng mamahaling polo at umaarte na parang ikaw ang biktima. Napatitig si Danya sa kanyang paligid. Nakita niya ang tumutulong tubig mula sa bubong patungo sa isang plastik na balde sa gilid ng beranda. Ang mga lumang dingding na gawa sa nabulok na kahoy at ang matinding kahirapan na bumabalot sa buhay ni Maya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at sa kanyang pag-atras, ang kanyang palad ay naitapi sa magaspang at may mga biyak na kahoy ng hawakan ng pinto ng bahay ni Maya. Ang hapdi ng maliliit na hibla ng kahoy na bumaon sa kanyang balat ay nagpaalala sa kanya ng napakalaking agwat ng kanilang mga mundo. Siya ay nabubuhay sa isang mansyon na protektado sa bagyo, habang si Maya ay lumalaban sa bawat patak ng ulan para lamang mabuhay ang kanyang ina. Hindi ko ipipilit sa'yo na tanggapin ang tulong ko ngayon, Maya, marahang sabi ni Daniel. Dahan-dahan niyang inilapag ang supot ng gamot sa ibabaw ng maliit na wooden bench sa beranda.
I'll leave this here. Desisyon mo na kung itatapon mo o gagamitin mo para sa kalusugan ng nanay mo. Ngunit tandaan mo, wala akong ibang hangarin, kundi ang makatulong. Tumalikod si Daniel at binuksan ang kanyang pie. Kinabukasan, isang formal na liham mula sa tanggapan ng alkalde ang dumating sa mesa ni Maya sa COA. Wala nakasulat na dahilan, kundi isang maikling utos lamang na nag-aatas sa kanya na magtungo sa opisina ni Mayor Ricardo Valderrama para sa isang pribadong pag-uusap. Nang pumasok si Maya sa malawak na opisina, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at ng amoy ng mamahaling katad at pinakintab na kahoy. Sa likod ng isang malaking desk na gawa sa mahogany, nakaupo si Mayor Ricardo. May hawak siyang gintong panulat at sa kanyang muka ay nakaguhit ang isang mainit at tila amang ngiti. Isang ngiti na alam ni Maya na nagtatago ng matatalas na ngipin ng isang buwaya. Maupo ka, Maya anak. Malambing na bati ni Ricardo habang itinuturo ang malambot na upuan sa harap ng kanyang mesa. Ginamit niya ang salitang anak, isang pamilyar na paraan ng mga matatandang politiko sa San Juan, upang iparamdam na sila ay may malasakit, kahit na ang totoo ay nais lamang nilang magtatag ng kapangyarihan. Nabalitaan ko ang nangyari sa restaurant kagabi. Pasensya ka na sa inasal ng anak kong si Ashley. Medyo mainit lang ang ulo ng batang yon dahil sa stress sa foundation. Wala po yon, Mayor. Pormal na sagot ni Maya, habang nananatiling tuwid ang kanyang pag-upo. Narito po ako dahil sa inyong patawag. May kinalaman po ba ito sa audit ng Valderrama Foundation? Bahagyang sumandal si Ricardo sa kanyang upuan. Hindi nawawala ang banayad na ngiti sa kanyang labi. Alam mo, Maya, tuwing nakikita kita, naalala ko si Amado, ang tatay mo. Napakabuti niyang clerk. Nung pumanaw siya, 10 taon na ang nakalilipas, alam kong wala kayong pambayad sa kanyang libing. Sino ba ang nag-abot ng tulong para maipalibing siya ng maayos? Ang Valderrama Foundation. At nung kailangan mo ng trabaho sa gobyerno, sino ang nagbigay ng rekomendasyon para makapasok ka rito sa COA? Hindi ba't ako rin? Ito na ang panimula ng kanyang maruming laro. Ginamit ni Ricardo ang utang na loob, ang tradisyonal na kultura ng mga Pilipino na madalas na ginagamit ng mga makapangyarihan upang gapusin ang mga mahihirap sa panghabang buhay na kapasukan. Napakasakit para sa akin at sa pamilya ko, Maya. Patuloy ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naging mas mababa at puno ng tila pagkabigo. Na ang taong tinulungan namin ng buong puso ay siya palang magiging instrumento upang sirain ang pangalan ng aking pamilya gamit ang mga walang basehang ulat ng audit. Ang tawag ng mga tao sa bayan sa ganyang asal, Maya, ay kawalan ng utang na loob. At alam mo naman kung gaano kalupit ang komunidad sa mga taong walang pagpapahalaga sa mga tumulong sa kanila. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Maya ang matinding galit na gumuguhit sa kanyang dibdib. Ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang cotton skirt ay mahigpit na humawak sa kanyang lumang plastic employee ID card. Piniga niya ito ng napakahigpit, hanggang sa ang matutulis na gilid ng card ay bumaon sa kanyang palad, na nag-iwan ng pulang marka at matinding hapdi. Ginamit niya ang pisikan na sakit na iyon upang pigilin ang kanyang sarili na sumigaw at upang manatiling gising ang kanyang lohika sa harap ng mapagkunwaring alkalde. Mayor, dahan-dahang magsalita si Maya, pinanatiling kalmado ang kanyang tono. Malaki po ang pasasalamat ko sa tulong ninyo noon. Ngunit ang utang na loob ko po ay sa mga mamamayan ng San Juan na nagpapasweldo sa akin upang protektahan ang kaban ng bayan. Hindi ko po pwedeng gamitin ang inyong nakaraang kabutihan bilang dahilan upang ipikit ang aking mga mata sa milyon-milyong pisong nawawala sa inyong foundation. Ang banayad na ngiti sa mukha ni Ricardo ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na anyo na tila gawa sa bato. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatitig kay Maya. Matigas ang ulo mo, katulad ng iyong ama, bulong ni Ricardo nang may kasamang banta. Ngunit tandaan mo kung nasaan ka, Maya.
Ang trabahong ipinagmamalaki mo ngayon ay madaling mawala sa isang kumpas ng aking kamay. At ang lupang kinatitirikan ng maliit ninyong bahay sa tabing ilog, pag-aari yon ng munisipyo. Isang pirma ko lang, maari kayong palayasin doon bilang mga illegal na naninirahan. Tumayo si Maya. Hindi na kayang tagalan ng amoy ng kasinungalingan sa silid. Ngunit bago siya tumalikod, ang kanyang paningin ay nahagip ang isang folder sa ibabaw ng mesa ni Ricardo na bahagyang nakabukas. Sa loob nito, nakita niya ang isang dokumentong may nakasulat na Amado Santos Construction, na may katabing halaga ng kontrata para sa rehabilitasyon ng tulay ng bayan. Alam ni Maya na kahit kailan ay hindi nagkaroon ng construction company ang kanyang ama. Siya ay isang simpleng clerk lamang, hanggang sa kanyang huling hininga. May kailangan pa po ba kayo, Mayor? Tanong ni Maya, pinilit na huwag ipakita ang kanyang pagkabigla sa nakita. Wala na, Maya. Sana ay mag-isip ka ng mabuti bago huli ang lahat. Malamig na sagot ni Ricardo nang hindi tumitingin sa kanya. Mabilis na lumabas si Maya ng munisipyo. Ang kanyang puso ay mabigat sa takot at pag-aalinlangan. Ngunit nang makarating siya sa labas ng gusali, biglang nag-vibrate at tumunog ang kanyang lumang cellphone sa kanyang bulsa. Sinagot niya ito ng may kaba. Maya, umuwi ka na ngayon din! Ang hysterical na boses ng kanilang kapitbahay na si Aling Susan ang sumalubong sa kanya. May mga tauhan mula sa munisipyo rito sa tabing ilog. Dinala nila ang mga bulldozer at sinisimulan ng bakuran ang bahay ninyo. Sinasabi nilang illegal daw ang pagtira ninyo rito. Habang naglalakad pababa ng mga hagdanan. Habang papunta siya sa kanyang sasakyan, lumingon siya sa dulo ng madilim at maputik na kalye. May isang itim na sasakyan na nakapark doon nang walang ilaw. Nang mapansin ng driver ng sasakyan na nakatingin si Daniel, agad nitong pinaandar ang makina at mabilis na umalis na lumikha ng mahinang ugong ng makina sa gitna ng katahimikan ng gabi. Napakunot ang noo ni Daniel, ngunit nagpatuloy na siya sa pagsakay sa kanyang sasakyan upang umalis. Nang masiguro ni Maya na wala na si Daniel, dahan-dahan niyang kinuha ang supot ng gamot mula sa bench at pumasok sa loob ng bahay. Binuksan niya ang supot sa ilalim ng liwanag ng kusina. Sa loob, nakakalat ang mga mamahaling inhaler at mga tableta para sa puso. Nang tingnan niya ang bawat kahon, nakita niya ang tatak ng Valderrama Medical Center, ang pinakamalaking pribadong ospital sa buong probinsya na pagmamay-ari ng pamilya Valderrama. Isang matinding pakiramdam ng pagkatalo ang bumalot kay Maya. Ang kaligtasan at buhay ng kanyang ina ay nakasalalay ngayon sa mga gamot na nagmula sa mismong pamilya na sumira sa kanilang buhay. Matapos ang matinding takot at kaguluhan sa tabing ilog, pansamantalang nahinto ang demolusyon ng kanilang bahay dahil sa mabilis na pagdating ni Daniel. Gamit ang kanyang lisensya at impluwensya bilang isang kilalang abogado, naghain siya ng pansamantalang kautusan mula sa korte upang pigilan ang mga tauhan ng munisipyo. Bagaman ligtas ang kanilang tirahan sa loob ng ilang araw, alam ni Maya na hindi sila tatantanan ng alkalde. Dahil dito, pumayag siyang palihim na makipagkita kay Daniel sa isang maliit at tahimik na kapihan sa gilid ng lumang simbahan ng San Juan. Ang kapihan ay madilim at amoy lumang kahoy na may kasamang bango ng bagong giling na kape. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang gumuguhit sa mga salaming bintana. Nakaupo si Daniel sa isang sulok, mukhang pagod, ngunit tila nakahinga ng maluvag nang makita si Maya na pumasok sa pinto. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na brown envelope. Salamat sa ginawa mo sa bahay namin, Daniel, marahang sabi ni Maya habang umuupo sa tapat ng lalaki. Hindi ko alam kung saan ko dadalhin si nanay kung tuluyan kaming pinalayas kanina. Ginawa ko lang kung ano ang tama, Maya, sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ang batas ay ginawa para protektahan ang mga mamamayan, hindi para gamitin bilang pansariling sandata. At gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ng tatay ko. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganoong klaseng maruming paraan. Ipinasok ni Daniel ang envelope sa gitna ng mesa.
Narito ang ilang dokumento ng mga transaksyon ng foundation na nakuha ko mula sa lumang cabinet sa opisina ni Papa. Sana ay makatulong ito sa paghahanap mo ng katotohanan. Mabilis na binuksan ni Maya ang envelope at inihambing ang mga papel sa sarili niyang mga kopya ng audit. Habang binabasa ang mga pahina, unting lumaki ang kanyang mga mata. Itinuro niya ang isang partikular na pirma sa ilalim ng isang kontrata ng supply ng semento para sa pagpapatayo ng pampublikong paaralan 10 taon na ang nakalipas. Tingnan mo ito, Daniel, bulong ni Maya, habang inilalapit ang papel sa ilalim ng liwanag ng lampara sa mesa. Ang pirma na ito na may pangalang Amado Santos. Hindi ito pirma ng tatay ko. Masyadong pino ang mga guhit at may maliit na kurba sa dulo na hinding-hindi gagawin ni tatay sa kanyang pirma. Ito ay isang huwad na pirma. Napatitig si Daniel sa dokumento. Ramdam niya ang matinding kahihiyan na unti-unting gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang sariling ama, ang taong hinahangaan niya mula sa kanyang pagkabata, ay ang utak sa likod ng paggawa ng mga peking dokumentong ito upang isakdal ang isang tapat na empleyado. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang pamilya ay tila naging isang mabigat na kadena na pumupuluot sa kanyang leeg. Dahil sa matinding lamig sa loob ng kapihan at sa natitirang kaba mula sa demolition kanina, napansin ni Daniel na nanginginig ang mga kamay ni Maya habang hawak ang kanyang baso ng mainit na tsaa. Marahang hinawakan ni Daniel ang baso, inilapit ito sa kanyang bibig, at dahan-dahang hinihipan ang mainit na usok upang palamigin ito bago muling dahan-dahang inilagay sa pagitan ng mga palad ng dalaga. Sa sandaling yon, bahagyang nagkahawakan ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Isang tahimik ngunit matinding kuryente ng pag-unawa, pakikiramay at pag-asa ang dumaan sa pagitan nila. Tumingin si Maya sa mga mata ni Daniel at sa unang pagkakataon, nakita niya rito hindi ang anino ng kanyang mga kaaway, kundi isang lalaking handang masaktan para lamang sa kanyang kaligtasan. Ito ang unang kislap ng isang bawal at mapanganib na pag-ibig sa gitna ng digmaan ng kanilang mga pamilya. Maya, dahan-dahang binitawan ni Daniel ang kanyang kamay, bagaman may panghihinayang. Sino ang nakapirma bilang saksing arkitekto sa kontratang ito? Ang nakasulat dito ay Architect Jose. Si Architect Jose ay ang tanging arkitekto ng munisipyo noon panahon na yon, sagot ni Maya. Pinilit na ibalik ang kanyang isip sa trabaho. Ngunit bigla siyang nawala 10 taon na ang nakalipas. Eksakto matapos mamatay ang aking ama. Sabi ng mga tao sa bayan, umalis daw siya ng bansa dahil sa utang. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan talaga siya ngayon. Kung mahahanap natin si Jose, siya ang magiging pinakamahalagang susi upang mapatunayan na peke ang lahat ng mga kontratang ito, sabi ni Daniel ng may determinasyon. Ngunit bago pa man makasagot si Maya, napalingon siya sa malaking salaming bintana ng kapihan na nakaharap sa madilim at maulang kalsada. Sa labas, sa ilalim ng isang poste ng kuryente, nakatayo ang isang lalaking naka-jacket na may takib sa ulo. Hawak nito ang isang cellphone na nakaturo sa kanilang direksyon. Kasunod nito, isang mabilis at maliwanag na pagkislap ng liwanag mula sa kamera ng kanyang cellphone ang bumasag sa dilim ng gabi, na kumuha ng larawan ng kanilang magkasamang kamay sa ibabaw ng mesa. Walang silbi ang piraso ng papel mula sa korte kapag ang kalaban ay ang pamilyang nagmamay-ari ng buong bayan. Isang araw lamang, matapos makuha ni Daniel ang pansamantalang proteksyon para sa bahay ni Maya, nagawa ng impluwensya ni Mayor Ricardo na mapawalang bisa ito sa tulon ng isang mabilis na utos mula sa mataas na opisyal ng lalawigan. Kinaumagahan, pabalik na si Maya mula sa butika nang marinig niya ang nagkakagulong boses ng mga tao mula sa tabing ilog. Tumakbo siya ng mabilis. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa kaba. Pagdating niya sa kanto, isang malaking bulldozer ang nakaparada na sa harap ng kanilang maliit na tahanan. Sa gilid ng kalsada, nakatigil ang isang mamahaling puting sasakyan. Doon, sa loob ng malamig na aircon, nakaupo si Ashley Valderrama. Suot niya ang kanyang itim na sunglasses,
habang nakangiting pinapanood ang nagaganap na takot sa muka ng mga mahihirap na residente. Maawa kayo sa amin! Huwag muna ngayon! Nakiusap si Alona sa mga tauhan ng munisipyo. Lumabas siya ng bahay na walang suot na tsinelas. Nakabalot pa rin sa kanyang manipis na kumot habang pilit na humihinga sa gitna ng usok ng mga makina. May sakit ako. Bigyan niyo muna kami ng oras para makahanap ng malipatan. Ngunit ang mga tauhan ng demolisyon ay walang pakiramdam. Isa sa mga lalaking may hawak na maso ang marahas na humakbang pasulong upang simulan ang paggiba sa bakod. Nang subukan ni Alona na hawakan ang kanyang braso upang nakiusap, buong lakas siyang itinulak ng lalaki upang hurunggulo. Nawala ng balanse ang matanda. Bumagsak si Alona ng napakalakas sa matigas at may mga bato na lupa. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang malaking bato sa gilid ng daan at agad siyang nawalan ng malay habang ang kanyang manipis na kumot ay napuno ng alikabok. Nanay! Isang matinding sigaw ang nagmula kay Maya habang marahas niyang tinatabig ang mga tao upang makalapit sa kanyang ina. Lumuhod siya sa tabi ni Alona, nanginghinig ang buong katawan habang kinakarga ang ulo ng ina na may bahagyang dugo na lumalabas. Nay, gising! Nay, magsalita ka please! Mula sa kanyang sasakyan, binaba ni Ashley ang salamin ng bintana at tumawa ng bahagya. Oh my God! Napakagaling talagang umarte ng pamilyang yan. Konting tulak lang, naghihimatayin na para kumuha ng simpatya ng mga tao. Alisin niyo ang basurang yan sa daan para matapos na ang trabaho. Ang kalupitan ng mga salitang iyon ay sumiklab sa galit ng mga kapitbahay. Nagsimula silang sumigaw at magtapon ng mga bato sa sasakyan ni Ashley, dahilan upang mabilis na magpasya ang mga pulis na ilikas si Ashley para sa kanyang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, pinaandar ng driver ng bulldozer ang makina nito upang simulan ang paggiba sa katabing dingding na nagbuga ng makapal at maitim na usok ng krudo at alikabok sa direksyon ni Maya. Walang pag-aalinlangan na ginamit ni Maya ang kanyang sariling katawan upang takpan ang kanyang ina. Humiga siya sa ibabaw ni Alona, mahigpit na niyakap ang matanda habang ang kanyang sariling likod ay napupuno ng maruming alikabok at usok. Hinahayaan ang kanyang sarili na mahirapan huminga upang manatiling ligtas ang kanyang ina mula sa maruming hangin. Bago tuluyang mawala ng lakas si Alona sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang nanginginig na mga daliri ay dahan-dahang pumasok sa loob ng kanyang bulsa at may kinuha roon. Isang selyado at lumang pulang sobre ang kanyang inilagay sa palad ni Maya. Maya, ang kaligtasan mo. Huwag mong hayaang makuha nila. Bulong ng kanyang ina bago tuluyang pumikit ang mga mata nito. Mabilis na itinago ni Maya ang pulang sobre sa loob ng kanyang blusa, bago pa man may makapansin nito sa gitna ng dumarating na ambulansya. Sa loob ng mabilis na tumatakbong ambulansya, hawak ni Maya ang malamig na kamay ng kanyang ina habang ang paramedic ay abala sa pag-asikaso sa oxygen mask ni Alona. Nakatitig si Maya sa monitor ng puso sa gilid ng higaan. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng linya ng pintig ng puso ng kanyang ina ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit bigla, ang gumagalaw na linya sa screen ay naging patag at tuwid. Kasunod nito ang isang mahaba at nakatutulig na tunog mula sa kagamitan na nagpapatunay na huminto na ang pagtibok ng puso ng kanyang ina. Nay, huwag! Sigaw ni Maya habang umaagos ang kanyang mga luha sa kanyang maruming muka. Napakalawak ng katahimikan sa loob ng pampublikong ospital kapag ang tanging naririnig mo na lamang ay ang sarili mong paghinga at ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa semento ng koridor. Matapos ang ilang minuto ng matinding takot sa loob ng ambulansya, nagawa ng mga doktor na ibalik ang tibok ng puso ni Alona sa pamamagitan ng mabilis na pag-asikaso. Ngunit ang kanyang kalagayan ay nanatiling critical. Nahulog siya sa isang malalim na koma at ang kanyang buhay ay kasalukuyang nakasalalay sa mga makina sa loob ng intensive care unit. Nakatira sa sulok ng madilim na koridor si Maya. Nakaupo siya sa malamig na sahig,
nakasandal sa dingding habang yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang kasuotan ay marumi pa rin, puno ng alikabok at abo mula sa kanilang naguhong tahanan. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, nakatitig sa kawalan na tila ba ang kanyang sariling kaluluwa ay naiwan din sa ilalim ng mga guho ng kanilang bahay. Mula sa dulo ng koridor, lumitaw si Daniel. Nagmamadali siyang naglakad. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala. Nang makita niya si Maya na ganoon kalungkot at nag-iisa, napatigil siya ng bahagya. Hindi niya tinanong kung maayos lang ba ang dalaga, dahil alam niyang walang silbi ang ganoong tanong sa gitna ng trahedya. Dahan-dahan siyang lumapit, ibinaba ang kanyang sarili sa sahig, at umupo sa tabi ni Maya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lamang niya ang kanyang sarili na maging isang tahimik na presensya sa tabi ng nagluluksang dalaga. Dahan-dahang gumalaw si Maya. Sa pagkakataong ito, wala na siyang lakas upang itulak palayo ang lalaki. Hinayaan niya ang kanyang sarili na sumandal sa balikat ni Daniel. Nang maramdaman ang init ng kanyang tabi, nagsimulang umagos ang kanyang mga luha ng walang tunog. Ito ang pinakamasakit na uri ng pag-iyak. Isang tahimik na pag-iyak kung saan ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pighate habang ang kanyang mga luha ay unti-unting bumabasa sa mamahaling linen na polo ni Daniel. Hinayaan ni Daniel na mabasa ang kanyang balikat. Inabot niya ang malamig na kamay ni Maya at mahigpit na hinawakan ito, pinaparating ang kanyang sariling lakas sa dalaga. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, ang ilang hibla ng buhok ni Maya na may dumi at ulan ay nadikit sa kanyang basang pisingi, particular sa bahagi ng kanyang namumulang pasa. Ginamit ni Daniel ang kanyang mahahabang daliri upang marahang hawiin ang mga buhok na nakaharang sa mukha ni Maya. Ang kanyang hawak ay napakagaan. Tila ba natatakot siyang masaktan pa ang dalaga? Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pagmamahal at sakit habang nakatingin sa mukha ng babaeng nais niyang protektahan mula sa kanyang sariling pamilya. Hindi kita iiwan, Maya, bulong ni Daniel, habang mas hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Kahit anong mangyari, kahit anong desisyon ang harapin ko, mananatili ako sa tabi mo. Lalabanan natin ito ng magkasama. Habang nakasandal si Maya sa kanyang balikat at unt-unting nakatulog dahil sa matinding pagod, naramdaman ni Daniel ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at binuksan ang isang email na ipinadala ng kanyang pribadong investigador tungkol sa demolisyon ng lupain sa tabing ilog. Nang basahin niya ang dokumento, nanlamig si Daniel. Ang San Juan Development Corporation, ang pribadong kumpanya na mabilis na kumuha ng kontrata para sa paggiba sa komunidad ni Maya, ay pag-aari pala ng isang dummy corporation. At ang tunay na nakatagong may-ari ng korporasyong iyon ay walang iba, kundi si Mayor Ricardo Valderrama. Pinlano ng kanyang ama ang lahat upang mapalayas ang mga tao at maitayo ang isang komersyal na gusali na magdadala sa kanila ng bilyong kita. Kasunod nito, isang bagong mensahe ang lumitaw sa kanyang screen. Ito ay nagmula sa kanyang ama. Umuwi ka ngayon din. Alam ko kung nasaan ka. Kalakip ng mensahe ang, habang ang buong bayan ng San Juan ay abala sa pagsasayaw, pagkanta, at pagsasaya para sa taunang kapistahan, may isang anino na tahimik na gumagalaw sa ilalim ng madidilim na koridor ng munisipyo. Pansamantalang, iniwan ni Maya ang kanyang ina sa ospital, halip alam niyang ito na ang tanghing pagkakataon upang mahanap ang ebidensya bago tuluyang burahin ng alkalde ang lahat ng bakas ng kanyang krimen. Gamit ang kanyang lumang COA ID na hindi pa nababawi ng pamunuan, nagawa niyang pumasok sa loob ng gusali. Halos walang tao sa loob dahil ang lahat ng mga empleyado at gwardiya ay nasa plaza upang manood ng palabas. Tahimik na tinahak ni Maya ang hagdanan, pababa sa bodega ng mga lumang archive sa pinakailalim ng gusali. Isang lugar na malamig, amoy-amag, at puno ng mga nakatambak na lumang papel. Naupo si Maya sa isang sulok at kinuha mula sa kanyang blusa ang pulang sobre na ibinigay ng kanyang ina. Nang buksan niya ito,
Walang liham sa loob, kundi isang maliit, kalawangin na susi na may nakasabit na papel na may nakasulat na Locker 44. Hinanap niya ang hanay ng mga lumang locker na bakal sa dulo ng bodega. Nang makita ang locker number 44, dahan-dahan niyang ipinasok ang susi at pinaliko ito. Sa loob, sa likod ng makakapal na folder ng mga lumang buwis, nakatago ang isang makapal na logbook na may itim na pabala. Dahan-dahang hinila ni Maya ang mabigat na libro. Ang alikabok sa ibabaw nito ay napakakapal na tila ba matagal na nitong itinatago ang mga lihim ng nakaraan. Hinipa ni Maya ang ibabaw ng pabalat upang makita ang pamagat. Ang makapal na abo ay naglipana sa hangin. Sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng kanyang maliit na flashlight na tila ba hinahawi niya ang makapal na tabingang 10 taon na kasinungalingan upang lumitaw ang katotohanan sa ilalim nito. Yang buksan niya ang logbook, nakita niya ang orihinal na listahan ng mga transaksyon ng munisipyo 10 taon na ang nakalipas. Doon, nakasulat ang mga direktang pag-apruba ni Mayor Ricardo sa paglalabas ng pondo para sa mga huwad na kontrata, kabilang ang mga transaksyon sa ilalim ng pangalang Amado Santos Construction. Biglang napatigil si Maya nang marinig ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos mula sa labas ng pinto. Ang mga gwardiya ay nagsasagawa ng kanilang routine inspection. Sa takot na mahuli, mabilis niyang naitabi ang logbook sa kanyang dibdib at gumapang sa ilalim ng isang lumang mesa na natatakpan ng makapal na agiw. Pinilit ni Maya na huwag huminga habang ang liwanag ng flashlight ng gwardiya ay dumaan sa ibabaw ng mesa. Ilang pulgada lamang mula sa kanyang kinaroroonan. Naririnig niya ang kanyang sariling mabilis na tibok ng puso na tila ba naging napakalakas sa kanyang pandinig. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas din ang gwardiya, ngunit narinig ni Maya ang tunog ng pag-lock ng pangunahing pinto mula sa labas. Siya ay na-trap sa loob ng bodega. Nang magsimula siyang mag-alala, narinig ni Maya ang isang mahinang tunog ng pag-ikot ng susi sa lumang kandado sa likod ng bodega. Isang matangkad na lalaki na nakauniporme ng driver ng munisipyo ang dahan-dahang nagbukas ng pinto sa likod. Tumingin ito sa direksyon ni Maya ng 1 segundo, iniwang bahagyang nakabukas ang pinto at mabilis na naglakad palayo ng walang sinasabi. Sa ilalim ng mahinang liwanag, napansin ni Maya na ang lalaki ay may suot na isang lumang singsing na pilak na may nakaukit na maliit na emblem. Isang singsing na kaparehong-kapareho ng singsing na palaging isinusuot ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Nagawa ni Maya na makalabas ng munisipyo gamit ang pintong iniwang bukas. Tumakbo siya patungo sa isang ligtas at tahimik na sulok sa likod ng lumang simbahan upang suriin ang huling bahagi ng logbook. Nais niyang makita ang kabuuang halaga ng pondong ninakaw ng alkalde gamit ang pangalan ng kanyang ama. Ngunit nang buksan niya ang huling pahina ng logbook, kung saan nakalista ang mga pangalan ng mga nakatanggap ng pondo, biglang natuyo ang kanyang lalamunan at napatigil ang kanyang paghinga. Doon, nakasulat sa isang malinaw at pulang tinta ang kanyang sariling pangalan. Maya Santos, Educational Scholarship Fund, Valderrama Trust, na may katabing napakalaking halaga ng pera at may pirma na kaparehong-kapareho ng pirma ng kanyang ama. Ang hapagkainan ng pamilya Valderrama ay kasing lamig ng mga marmol na dingding ng kanilang mansyon. Nakaupo si Daniel sa dulo ng mahabang mesa, katapat ang kanyang emang si Ashley, habang si Mayor Ricardo naman ay nakaupo sa kabisera. Ang mga mamahaling plato na gawa sa porselana at ang mga pilak na kubyertos ay nakahanda sa harap ng bawat isa. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nagtangkang humawak ng pagkain. "You've been very busy lately, Daniel," panimila ni Ricardo, habang pinupunasan ang kanyang labi gamit ang isang puting napkin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasamang kakaibang bigat na tila ba nagbabala. "Sabi ng mga tauhan ko, madalas ka raw na nakikita sa pampublikong ospital. Is it because of that Santos girl?" "Huya, please naman," sumabat si Ashley nang may kasamang pandidiri sa kanyang boses.
Pinapahiya mo kami sa buong bayan. Ang dami ng kumakalat na tsismis na pinagtatanggol mo ang pamilya ng mga magnanakaw na yan. Sinasayang mo lang ang pangalan natin at ang pinag-aralan mo. Hindi sumagot si Daniel sa kanyang kapatid. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang mga kopya ng kontrata at mga bank transfer na nagpapatunay ng mga ilegal na transaksyon ng foundation. Inilapag niya ang mga ito sa mesa, malapit sa plato ng kanyang ama. "I am a lawyer, Papa," malamig na sabi ni Daniel. "Sumumpa ako na ipagtatanggol ko ang batas, hindi ang mga taong gumagawa ng sarili nilang batas. Ito ba ang katotohanan na palagi mong itinuturo sa akin nung bata pa ako? Ginamit ninyo ang pangalan ng isang patay na tao upang magnakaw ng pondo ng bayan at pinalayas ninyo ang pamilya niya ng walang awa." Tiningnan ni Ricardo ang mga papel sa kanyang harap. Ngunit hindi man lang siya nagpakita ng kaunting gulat o takot. Sa halip, tumingin siya kay Daniel nang may mapang-uyam na ngiti. "Anong akala mo sa sarili mo, Daniel? Isang bayani?" Tumayo si Ricardo. Ang kanyang boses ay unt-unting lumakas. "Ang perang ginamit sa pagpapasweldo sa mga guru mo sa pinakamagandang unibersidad sa Maynila, ang bahay na tinitirhan mo ngayon, ang sasakyang ginagamit mo. Sa tingin mo ba ay nanggaling yan sa malinis na hangin? Ginamit ko ang kapangyarihan ko upang marating mo kung nasaan ka ngayon. Bago mo ako husgahan, isipin mo muna kung anong klaseng pagkain ang nakahain sa mesa mo mula noong bata ka pa." Walang utang na loob, Sigaw ni Ashley habang itinuturo ang kanyang kapatid. "Sinuportahan ka ng pamilyang ito, tapos ngayon kampi ka sa basurang yan." Tiningnan ni Daniel ang kanyang mga kamay. Napagtanto niya na ang bawat pribilehiyo na tinatamasa niya mula sa kanyang pagkabata ay may kasamang dugo at luha ng mga taong tulad ni Maya. Dahan-dahan siyang umabot sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang susi ng kanyang mamahaling kotse at ang susi ng kanyang silid sa mansyon. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang maliit at mabigat na metal ng mga susi ay lumikha ng isang mahinang kalansing sa salamin ng lamesa, isang tunog ng pagputol ng kanyang ugnayan sa yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya. "Galing ako sa putik, Papa, at babalik ako sa putik ng may malinis na budhi," marahang sabi ni Daniel. "I am leaving this house, and I am leaving everything that came from your dirty money." Tumayo si Ricardo. Ang kanyang muka ay namula sa galit habang hinahampas ang mesa. "Umalis ka! Ngunit tandaan mo ito, Daniel. Sisiguraduhin ko na hinding-hindi mo magagamit ang iyong lisensya bilang abogado sa bayang ito muli. Dudurugin kita bago mo ako mailagay sa bilangguan." Hindi lumingon si Daniel. Naglakad siya palabas ng mansyon, bitbit lamang ang kanyang payong at ang kanyang sariling dangal. Naglakad siya sa madilim at basang kalsada sa ilalim ng ulan, nang walang sasakyan at walang pera. Habang naglalakad siya sa tabi ng tahimik na daan, isang motorsiklo na walang ilaw ang mabilis na dumaan sa kanyang tabi. Sa kanyang paglampas, isang mabigat na bagay na binalot sa plastik ang itinapon ng driver sa kanyang paanan bago mabilis na umalis at naglaho sa dilim. Lumuhod si Daniel at binuksan ang plastik. Sa loob nito, nakita niya ang isang maruming t-shirt ng isang manggagawa na may bahid ng tuyong dugo, kasama ang isang sulat na may nakasulat na magaspang na sulat kamay. Buhay pa si Jose, ngunit hindi na siya magtatagal kung patuloy kang makikialam. Walang mas mabilis na lumalaganap sa isang maliit na bayan kaysa sa lason ng mga maling sabi-sabi. Nung umagang yon, naglakad si Maya patungo sa palengke ng San Juan upang bumili ng ilang sariwang gulay para sa kanyang ina, na nananatiling walang malay sa ospital. Umaasa siya na kung magigising si Alona, may maihahain siyang mainit na sabaw para dito. Ngunit pagtapak pa lamang niya sa loob ng palengke, naramdaman ni Maya ang biglang pagbabago ng paligid. Ang mga tendera na dati ay numingiti sa kanya ay biglang umiwas ng tingin at nagsimulang magbulungan. Ang mga tao sa kalsada ay nakaturo sa kanya habang may hawak na kopya ng lokal na pahayagan. Nang tingnan ni Maya ang isa sa mga nakasabit na diaryo sa isang stall,
Nanlamig ang kanyang buong katawan. Doon, sa harapang pahina, ay ang kanyang malaking larawan na may nakasulat na pamagat. COA, Auditor. Sinubukang blackmailin si Mayor Ricardo para sa milyon-milyong piso. Oh, look who's here! Isang pamilyar at matinis na boses ang sumira sa katahimikan mula sa kanyang likod. Lumitaw si Ashley kasama ang 2 personal na gwardiya na tila ba sadyang naghihintay sa kanyang pagdating upang gumawa ng isang malaking eksena sa harap ng madla. Tingnan ninyo ang mukha ng babaeng walang utang na loob, sigaw ni Ashley sa gitna ng palengke. Itinuturo si Maya upang makuha ang atensyon ng lahat ng mga tao. Ang pamilya ko ang nagpalibing sa tatay niya at nagpasok sa kanya sa trabaho. Pero ngayon, gumagawa siya ng mga peking dokumento para tungkilin ang tatay ko. At ginagamit pa niya ang may sakit niyang ina para kumuha ng awa at pera sa amin. Nagsimimulang mag-ingay ang mga tao sa palengke. Dahil sa tagal ng panunungkulan ng pamilya Valderrama at sa mga proyektong pangkabuhayan na ibinibigay nila, madaling naniwala ang mga mamamayan sa mga salita ni Ashley. Nagsimula silang sumigaw ng mga masasakit na salita kay Maya. Tinatawag siyang manggaganso at walang utang na loob. Naramdaman ni Maya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang buong palengke, ang amoy ng malansang isda, ang mga galit na mukha ng kanyang mga kababayan, at ang matutulis na sigaw ni Ashley ay nagsimulang umikot sa kanyang paningin. Halos mawalan siya ng lakas upang manatiling nakatayo sa gitna ng matinding kahihiyan at kawalan ng katarungan. Isang galit na tindera ang kumuha ng isang bulok na kamatis at buong lakas na itinapon ito sa direksyon ni Maya. Ngunit bago pa man ito tumama sa kanya, isang matangkad na katawan ang biglang humarang sa kanyang harap, si Daniel. Niyakap niya si Maya at ginamit ang kanyang sariling likod upang saluhin ang bulok na kamatis at iba pang mga basang gulay na itinapon ng mga tao. Ang kanyang malinis na polo ay unt-unting nadumihan ng putik at tirang pagkain. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nanatili siyang nakatayo sa harap ni Maya tulad ng isang matibay na pader. Pinoprotektahan ang dalaga mula sa marahas na paghatol ng madla. Kumapit ka sa akin, Maya. Huwag kang titingin sa kanila. Bulong ni Daniel sa kanyang tainga habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat. Sa gitna ng kaguluhan, habang hinihila ni Daniel si Maya palabas ng palengke, isang lalaking nakasombrero na gawa sa nipa ang mabilis na sumingit sa kumpol ng mga tao. Sa kanyang pagdaan sa tabi ni Maya, palihim niyang isiniksik ang isang maliit na nakatuping papel sa bulsa ng apron ng dalaga bago mabilis na naglaho sa karamihan. Nang makarating sila sa isang tahimik na eskinita, malayo sa palengke, dahan-dahang binitawan ni Daniel si Maya. Humihingal si Maya. Nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan sa takot. Palihim niyang kinapa ang kanyang bulsa at binuksan ang maliit na papel. Ang nakasulat doon ay maikli, ngunit nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Huwag kang sumuko, buhay pa si Jose. Ngunit bago pa man niya maipakita ang sulat kay Daniel, isang opisyal na nakasuot ng uniporme ng COA Regional Office ang lumitaw sa dulo ng eskinita. Lumapit ito kay Maya ng may seryosong mukha at inabot ang isang selyadong puting sobre. Miss Maya Santos, sabi ng opisyal. Ipinaabot po ng Regional Director ang opisyal na liham na ito. Ikaw po ay pansamantalang sinususpende sa iyong tungkulin bilang auditor habang isinasagawa ang formal na investigasyon sa paratang na extortion laban sa iyo. Natigilan si Maya, ang kanyang huling hawak na pag-asa para sa kanyang karera at para sa pambayad sa ospital ng kanyang ina ay tuluyan ng gumuho sa kanyang mga kamay tulad ng mga basang papel na nakakalat sa maruming kalsada ng San Juan. May kakaibang ganda ang liwanag ng kandila kapag ito ay nagmumula sa gitna ng matinding dilim. Matapos ang mahirap na araw sa palengke at ang pagtanggap ng kanyang suspensyon, dinala ni Daniel si Maya sa isang maliit at pansamantalang silid na nirentahan ng dalaga malapit sa ospital upang doon muna magpahinga. Ang silid ay napakaliit,
May mga dingding na gawa sa lumang plywood at walang kuryente dahil sa bagyong dumaan kamakailan. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa loob ay ang isang natutunaw na kandila na nakalagay sa ibabaw ng isang maliit na baso. Sa maliit na kalan, nagluto si Maya ng simpleng tuyo at sinangag na kanin. Habang inihahanda ang pagkain, naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Si Daniel ay anak ng alkalde, isang lalaking nakasanayan ang kumain sa mga mararanyang restauran. Ngunit ngayon ay kailangan nitong makisalo sa kanya sa ibabaw ng isang lumang banig sa sahig ng isang madilim na silid. "Pasensya ka na, Daniel," mahinang sabi ni Maya habang inilalapag ang pinggan sa harap ng lalaki. "Ito lang ang kaya kong ihanda ngayon. Hindi ka sanay sa ganitong pagkain." Ngunit numiti lamang si Daniel. Hinubad niya ang kanyang maduming polo at isinuot ang isang simpleng t-shirt na hiniram niya sa kapitbahay. "Sino po nagsabi sa'yo na hindi ako sanay? Sa katunayan, napakabango nito. Mas masarap pa ito sa mga kinakain ko sa mga mamahaling hapagkainan na puno ng kasinungalingan." Kumuha si Daniel ng isang subo gamit ang kanyang mga kamay na nagpakita ng kanyang kawalan ng arte at kumain ng may tunay na gana. Ang kanyang mainit na reaksyon at ang simpleng papuri sa kanyang luto ay unti-unting nagbabawas sa mabigat na pighati na nakaimbak sa dibdib ni Maya. Matapos kumain, umupo sila ng magkatabi sa sahig, nakasandal ang kanilang mga likod sa lumang dingding habang pinakikinggan ang mahinang patak ng ulan sa labas ng bintana. Ang amoy ng natutunaw na kandila ay bumalot sa buong silid na nagbigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang hindi nararanasan ni Maya. Naramdaman ni Daniel na nanginginig pa rin ang mga daliri ng dalaga dahil sa stress at pag-aalala para sa kanyang ina. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Maya at ikinasal ito sa kanyang sariling mga palad, pinapainitan ang malamig na balat ng dalaga gamit ang kanyang sariling init. Tumingin si Daniel sa mga mata ni Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamahal, paggalang at pangako. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Maya. Isang malinis at tapat na halik na nagpahiwatig ng kanyang pagnanais na protektahan ang dalaga sa lahat ng dako ng bagyo. Isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa dibdib ni Daniel. Pinakikinggan ang regular at payapang tibok ng puso ng lalaki na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay ligtas sa wakas. Habang naglalaro ang liwanag ng kandila sa dingding, nahagip ng paningin ni Maya ang isang lumang litrato na nakasabit sa isang sulok ng silid. Ang kwartong ito ay pag-aari ng isang matandang biyuda na si Aling Nena na nagpaupa sa kanya sa napakababang halaga. Inilapit ni Maya ang kanyang muka upang tingnan ang larawan. "Daniel, tingnan mo ang lalaking kasama ni Aling Nena sa lumang litrato na ito. Hindi ba't siya si Architect Jose noong kanyang kabataan?" Mabilis na lumapit si Daniel at tiningnan ang larawan. Lumaki ang kanyang mga mata nang makilala ang mukha. "Oo, siya nga. Ibig sabihin, si Aling Nena ay kapatid ni Jose? At ang nagtatagong arkitekto ay maaaring may ugnayan pa rin sa lugar na ito?" Bago pa man sila makapag-usap ng mas malalim tungkol sa kanilang natuklasan, isang mahinang tunog ng kaluskos ang nagmula sa labas ng kanilang pinto. Kasunod nito, ang isang mabigat na kalabog na parang may isang nanghihinang katawan na bumagsak sa mga hagdanang kahoy sa labas. Napatigil sina Maya at Daniel. Ang kanilang mga puso ay muling bumilis ang tibok sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang amoy ng natutunaw na kandila ay patuloy na kumakalat sa silid. Isang larawan. Ang larawang kinuha sa labas ng kapihan kagabi na nagpapakita sa kanya na mahigpit na hawak ang kamay ni Maya sa ibabaw ng mesa. Walang pader na sapat ang kapal upang harangan ang katotohanang handa nang lumabas sa liwanag. Matapos ang nakatatakot na gabi kung saan ang taong bumagsak sa kanilang pinto ay walang iba, kundi si Architect Jose, na sugatan at nanghihina dahil sa pagtakas mula sa mga tauhan ng alkalde. Nagawa ni na Maya at Daniel na kumbinsihin ito na harapin ang katarungan
upang wakasan ang 10 taon ng pagtatago at takot. Sa bulwagan ng pagdinig ng COA Regional Office, naghahari ang matinding tensyon. Nakaupo si Mayor Ricardo sa harapang hanay ng mga upuan, mukhang kalmado at tiwala, habang si Ashley naman ay nakataas ang noo, nakasuot ng kanyang mamahaling alahas at tila ba nakasisiguro na madali nilang madudurog si Maya na kasalukuyang suspendido. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang magsimula ang pagdinig. Tumayo si Maya sa harap ng mga miyembro ng Regional Audit Board. Sa kabila ng kanyang suspensyon, pinayagan siya ng board na iharap ang kanyang depensa dahil sa mga bagong ebidensya na kanyang hawak. Ang ulat na ito ay hindi gawa-gawa. Simula ni Maya, habang inilalagay sa screen ang mga larawan ng orihinal na logbook na kanyang nakuha mula sa bodega ng munisipyo. Ito ang orihinal na talaan na nagpapatunay na ang pangalan ng aking ama, si Amado Santos, ay ginamit lamang upang magsilbing takpan para sa milyon-milyong pisong iligal na inilabas mula sa kaban ng bayan. Tumayo si Ricardo. Pilit na pinananatili ang kanyang malamig at marangal na tono. Mga kasinungalingan! Ang logbook na yan ay ninakaw mula sa munisipyo ng isang suspendedong empleyado na may personal na galit sa aking pamilya dahil sa kanyang paratang ng extortion. Hindi po ninakaw ang mga dokumentong iyan, Mayor. Tumayo si Daniel mula sa tabi ni Maya, suot ang kanyang formal na suit ng abogado. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng may matinding awtoridad. Bilang kanyang legal counsel, inihaharap ko ang mga opisyal na bank transfer ng mga dummy corporation na nakapangalan sa iyong mga tauhan na direktang nagpapadala ng pondo sa personal na account ng pamilya Valderrama. Kuya! Isang matinis na sigaw ang nagmula kay Ashley habang tumatayo ito mula sa kanyang upuan. Itinuturo si Daniel ng may matinding galit at paggabigo. How could you do this to us? Traidor ka sa sarili mong pamilya. Wala kang utang na loob sa tatay mo na nagbigay sa iyo ng lahat. Hindi pinansin ni Daniel ang kanyang kapatid, bagaman makikita ang sakit sa kanyang mga mata. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Maya, hawak ang kanyang mga papel. Sa gitna ng lumalaking ingay at bulungan ng mga miyembro ng board, humakbang si Maya sa podium. Tumingin siya ng diretsyo sa mga hukom. Itinaas ang kanyang noo at nagsalita ng may malakas, tapat at matatag na boses upang linisin ang pangalan ng kanyang ama sa harap ng buong bayan. Ang pangalan ng aking ama ay Amado Santos, pahayag ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit hindi nawawala ng lakas. Siya ay isang tapat na clerk na namatay sa pighati dahil sa kasalanang hindi na ginawa. At narito ako ngayon upang ibalik sa kanya ang dangal na ninahaw ninyo sa loob ng 10 taon. Upang tapusin ang laban, ipinasok ni Daniel sa loob ng bulwagan si Architect Jose. Ang matanda na may benda pa sa kanyang braso at inaalaya ng 2 pulis ay humarap sa board. Ako si Architect Jose, nangihinang pahayag ng matanda, ngunit malinaw ang bawat salita. Inutusan ako ni Mayor Ricardo na pirmahan ang mga peking kontrata 10 taon na ang nakalipas upang isisi ang lahat kay Amado. At nang subukan kong magsalita, tinangka nilang ipapatay ako dahilan upang magtago ako sa takot. Ang bulwagan ay napuno ng matinding kaguluhan. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magtawag ng mga pulis, habang ang mga mamamahayag ay mabilis na kumukuha ng mga larawan. Sa gitna ng matinding ingay, napansin ni Maya na ang upuan ni Mayor Ricardo ay biglang nawala ng laman. Palihim itong nakalabas sa gilid ng pinto ng bulwagan, habang abala ang lahat kay Jose. Bago pa man niya masabihan si Daniel, biglang tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Sinagot niya ito ng may matinding kaba. Miss Maya, pumunta ka rito sa ospital ngayon din. Ang hysterical na boses ng nurse mula sa kabilang linya ang sumalubong sa kanya. May isang lalaki na pumasok sa silid ng nanay mo at tinangkang patayin ang kuryente ng kanyang oxygen tank. Mabuti na lamang at nakita namin, ngunit tumakas ang lalaki. Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng kanyang mga sapatos sa semento ay muling umalingaw-ngaw
habang mabilis siyang tumatakbo palabas ng gusali. Kasunod si Daniel na may matinding pag-aalala. May mga sandali na ang pinakamalakas na ingay ay nagmumula sa tahimik na silid ng ospital. Nang mabilis na makarating sina Maya at Daniel sa ICU, nag-iiyakan ang mga nurse. Ngunit nakahinga ng maluwag si Maya nang makita na ligtas ang kanyang ina. Dahil sa mabilis na pagdating ng mga tauhan ng ospital, hindi nagawa ng estranjero na tuluyang patayin ang oxygen tank ni Alona. Ang kanyang ina ay gising na ngayon, bagaman nanghihina pa rin at dahan-dahang nakatingin sa kanya. Nay, Lumapit si Maya at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ina habang ang kanyang mga luha ay muling umaagos sa kanyang pisingi. Salamat sa Diyos, ligtas ka. Tumingin si Alona kay Maya, pagkatapos ay kay Daniel na nakatayo sa likod ng may matinding lungkot at kahihiyan sa kanyang mukha. Kinuha ng matanda ang kanyang lumang pulang sobre mula sa ilalim ng kanyang unan kung saan nakatago ang isang lumang papel. Maya, basahin mo ito, mahinang sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong. Yan ang liham na isinulat ng tatay mo bago siya pumanaw sa ospital. 10 taon na ang nakalipas. Binuksan ni Maya ang papel at sa ilalim ng mahinang liwanag ng silid, binasa niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Maya, aking anak, kung babasahin mo ito, maaring wala na ako sa tabi mo. Alam kong gagamitin ni Ricardo ang aking pangalan upang pagtakpan ang kanyang sariling kasakiman. Ngunit pakiusap anak, huwag mong hayaang lamunin ng poot ang iyong puso. Ang huten ay isang mabigat na kadena na sumisira sa kaluluwa ng may-ari nito. Ang pag-ibig, katotohanan, at pagpapatawad ang magpapalaya sa atin, hindi ang paghihigante. Buhayin mo ang iyong ina ng may dangal at kapayapaan. Habang binabasa ni Maya ang mga salita ng kanyang ama, dahan-dahang lumapit si Daniel sa gilid ng higaan. Lumuhod siya sa paanan ng higaan ni Alona. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, habang ibinababa ang kanyang ulo sa gilid ng kutson. Umiyak siya ng walang boses. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bigat ng kasalanan ng kanyang sariling pamilya. patawad po, Nanay Alona. Bulong ni Daniel sa gitna ng kanyang mga luha. Patawad po sa lahat ng sakit, sa demolisyon, at sa pagtatangka sa inyong buhay na ginawa ng aking pamilya. Nahihiya po ako na dalhin ang pangalan ng aking ama. Tiningnan ni Alona ang umiiyak na abogado. Nakita niya ang dumi sa kanyang shirt mula sa palengke kanina, ang kanyang basang buhok dahil sa pagmamadali, at ang kanyang tapat na mga mata na walang ibang hinangad kundi ang protektahan si Maya. Dahan-dahang inabot ng matanda ang kanyang nanghihina at may mga pasa ng karayom na kamay. Inilapag ni Alona ang kanyang nanginginig na palad sa ibabaw ng ulo ni Daniel, marahang hinahaplos ang kanyang buhok upang bigyan ito ng basbas at pagpapatawad ng isang ina. Walang kasalanan ng anak sa kasalanan ng kanyang ama, Daniel. Marahang sabi ni Alona, habang ang kanyang sariling mga luha ay dumadaloy pababa sa kanyang kulubot na pisngi. Napakabuti mong tao. Salamat sa pagpili mo sa katotohanan at sa pagprotekta mo sa aking anak. Pinapatawad ko na ang pamilya mo. Ang sandaling yon ng pagpapatawad ay nagdala ng isang matinding pakiramdam ng kapayapaan at paggaling sa silid. Nang tumayo si Daniel upang punasan ang kanyang mga luha, ang kanyang sapatos ay may nahagip na isang piraso ng nakatuping papel sa sahig malapit sa pinto. Malamig na iniwan ng lalaking nagtangkang sumabotahe sa oxygen kanina sa kanyang mabilis na pagtakas. Binuksan ni Daniel ang papel. Nakasulat doon ang isang address at oras. Pier 7, Lumang Daungan ng San Juan, alas 11 ng gabi. Kasunod dito, ang maliit na telebisyon sa dingding meng silid ay nagpakita ng isang nagbabagang balita. Ang korte ay nagpalabas na ng opisyal na warrant of arrest laban kay Mayor Ricardo at Ashley Valderrama para sa kasong plunder at pagtatangka sa buhay ng saksi. Ngunit ayon sa ulat, wala na sila sa kanilang mansyon at kasalukuyang tumatakas. Tiningnan ni Daniel ang papel sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maya ng may seryosong mukha.
Alam ko kung saan sila pupunta, Maya. Susubukan nilang tumakas sa pamamagitan ng dagat ngayong gabi. Mula sa malayo, sa labas ng bintana ng ospital, marahang narinig ang mahina at malayong tunog ng sipol ng barko mula sa dalampasigan ng San Juan na tila ba nagbabala na ang oras ng pagtakas ng mga may sala ay malapit ng matapos. Napakalamig ng simoy ng hangin sa lumang daungan kapag ang gabi ay puno ng mga lihim ng pagtakas. Sa dulo ng Pier 7, kung saan ang maitim na tubig ng dagat ay sumasayaw sa ilalim ng madilim na langit, nakatayo ang isang maliit at madilim na yate. Ang tunog ng banayad na pag-andar ng makina ng bangka ay lumilika ng isang mababang panginginig sa kahoy na tulay ng daungan. Nagmamadaling naglalakad si Mayor Ricardo at si Ashley sa ibabaw ng basang tulay. Hawak nila ang dalawang malalaking maleta, nakabalot sa makakapal na coat upang magtago sa lamig. Ang mukha ni Ashley, na dati ay puno ng kapangyarihan at kasiglahan, ngayon ay namumutla sa matinding takot, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa paligid. "Bilisan mo, Ashley! Sumakay ka na!" Utos ni Ricardo sa isang nanginginig na boses, habang itinutulak ang kanyang anak patungo sa bangka. Ngunit bago pa man makatapak ang kanyang sapatos sa kahoy na hagdanan ng yate, ang buong daangan ay biglang napuno ng matitinding liwanag ng mga headlights mula sa ilang sasakyan ng pulis at ng Regional Audit Office. Hinarangan ng mga ito ang tanging daan ng palabas ng pier. Mula sa unang sasakyan, bumaba si Maya at si Daniel, kasama ang hepe ng lokal na kapulisan. "Anong ginagawa ninyo?" Sumigaw si Ricardo. Pinilit na ibalik ang kanyang dating awtoridad habang itinuturo ang mga pulis. "Ako pa rin ang alkalde ng bayang ito. Walang sinuman sa inyo ang may karapatang humarang sa akin. Patayin niyo ang mga ilaw na yan." Humakbang pasulong ang hepe ng pulisya. Hawak ang isang opisyal na dokumento. "Hindi na po, Mayor. May warrant of arrest kami laban sa inyo at sa inyong anak, para sa kasong plunder at pagtatangka sa buhay ng saksi. Sumama kayo ng mapayapa." Nang makita ng pulis ang kanyang kamay na may hawak na mabibigat na posas, tuluyang nawalan ng lakas si Ashley. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa basang kahoy. Ang kanyang mamahaling makeup ay unt-unting nadudumihan ng kanyang sariling pawis at luha. "No! Hindi ninyo ako pwedeng hawakan! I am a Valderrama!" sigaw ni Ashley, habang pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Daniel na nakatayo malapit sa kanya. "Kuya Daniel, please! Pulungan mo kami! Huwag mo silang hayaang gawin ito sa akin! Please, kuya!" Tiningnan ni Daniel ang kanyang kapatid. May matinding pighati at mga luha sa kanyang mga mata, habang nakikita ang pagbagsak ng kanyang sariling dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Ashley mula sa kanyang kasuotan. "Tapos na ang pagtatago, Ashley," marahang sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. "Kailangan nating harapin ang mga pagkakamali na nagawa natin." Napagtanto ni Ricardo na wala na siyang takasan. Tumingin siya kay Daniel, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Maya, habang ang kanilang mga kamay ay marahang magkasama bilang suporta sa isa't isa. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang gintong relo, isang mamahaling simbolo ng kanyang walang katapusang kapangyarihan at kasakiman sa loob ng maraming taon. Sa isang malalim na buntong hininga, dahan-dahang tinanggal ni Ricardo ang kanyang gintong relo at hinayaan itong madulas mula sa kanyang mga daliri. Ang relo ay tahimik na bumagsak sa basang buhangin at putik sa tabi ng tulay ng pier. Iniwan sa dilim, habang dahan-dahang inaakay ng mga pulis ang kanyang mga kamay upang lagyan ng posas. Ito ang huling pagbagsak ng kanyang bituin. Habang inilalagay si Ashley sa loob ng sasakyan ng pulis, napatigil siya ng isang segundo. Lumingon siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Maya na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Sa gitna ng hangin ng gabi, dahan-dahang ginalaw ni Ashley ang kanyang mga labi. Pumubulong ng isang huling salita na walang ibang nakarinig. Ngunit ang bulong na iyon ay sapat na upang magpalaki sa mga mata ni Maya sa matinding pagkabigla.
at napatigil ang kanyang paghinga habang pinapanood ang sasakyan ng pulis na dahan-dahang umalis patungo sa dilim. May dalang bagong pag-asa ang unang silahis ng araw matapos ang isang mahabang gabi ng matinding bagyo. Noong umagang yon, ang plaza ng bayan ng San Juan ay napuno ng mga mamamayan upang masaksihan ang isang makasaysayang pagtitipon na inihanda ng bagong pamahalaan ng bayan. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang bagong alkalde ng bayan. Hawak ang isang opisyal na sertipiko ng pagkilala. Sa tabi ng entablado, nakaupo si Alona sa kanyang wheelchair, suot ang isang simpleng puting kasuotan. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na nagmula sa pighati, kundi sa matinding galak at kapayapaan na matagal nang ninahaw sa kanyang puso. Sa araw na ito, pahayag ng alkalde sa harap ng madla, opisyal na nililinis ng bayan ng San Juan ang pangalan ng yumaong Amado Santos. Siya ay napatunay ang isang tapat at marangal na kawani na walang kinalaman sa anumang katiwalian. Karapat-dapat lamang na ibalik sa kanyang pamilya ang dangal na kanyang iningatan hanggang sa kanyang huling hininga. Umakyat si Maya sa entablado upang tanggapin ang sertipiko. Hawak ang papel, tumingin siya sa langit at lihim na bumulong sa kanyang yumaong ama na tapos na ang laban. Pagbaba niya, agad siyang lumapit sa kanyang ina, lumuhod sa harap nito, at mahigpit silang nagyakap habang ang buong plaza ay napuno ng malalakas na palakpakan ng mga tao na humihingi ng paumanhin sa kanilang mga nakaraang maling paratang. Sa likod ng karamihan, nakatayo si Daniel sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon. Wala na ang kanyang dating mamahaling suit. Ngunit sa kanyang mukha ay nakaguhit ang isang tahimik at napakagandang ngiti. Tumingin siya kay Maya nang may matinding pagmamahal at pagmamalaki. Matapos ang seremonya, dahan-dahang lumabas si Maya mula sa plaza at naglakad patungo sa malapit na dalampasigan ng San Juan. Sumunod si Daniel sa kanya at nagtagpo ang kanilang mga hakbang sa ibabaw ng mainit at basang buhangin habang ang mahinang tunog ng mga alon ay humahampas sa dalampasigan. "Daniel," marahang sabi ni Maya habang nakatitig sa asul na dagat. "Alam mo ba kung ano ang ibinulong sa akin ni Ashley bago siya isakay sa sasakyan ng pulis kagabi?" "Ano ang sinabi niya?" tanong ni Daniel habang lumalapit sa kanyang tabi. "Bumulong siya ng patawad," sabi ni Maya habang may bahagyang ngiti sa kanyang labi. "Kahit gaano kalupit ang nakaraan, naniniwala ako na sa loob ng kanyang takot, nagsimula lang magbago ang kanyang puso." Kinuha ni Maya ang ilang lumang kopya ng mga dokumento ng kaso na kanyang hawak sa kanyang folder. Sa kanyang pag-abot kay Daniel, magkasama nilang itinapon ang mga papel sa ibabaw ng tubig dagat. Pinanood nila kung paano dahan-dahang tinangay ng mga alon ang mga papel palayo sa dalampasigan. Hinahayaan ang tubig na tunawin ang tinta ng nakaraan at burahin ang lahat ng bakas ng 10 taon ng sakit at pighati. Ang kanilang mga kamay ay marahang magkasama. Ramdam ang kapayapaan na unti-unting bumabalot sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagsalita ng mas malalim, isang maliit na batang lalaki ang tumakbo patungo sa kanila mula sa daan. Lumapit ito kay Daniel at nag-abot ng isang simpleng puting sobre. "Attorney Daniel, may nagpapabigay po nito sa inyo," sabi ng bata. "Galing daw po sa bisita mula sa bilangguan ng lalawigan." Mabilis na binuksan ni Daniel ang sobre at kinuha ang sulat na nasa loob. Ito ay sulat kamay ni Ashley na isinulat sa isang simpleng piraso ng papel. Nang basahin nila ito ng magkasama, lumaki ang kanilang mga mata sa matinding pagkabigla nang makita ang huling hiling ng kanyang kapatid mula sa loob ng selda. "Kuya, alam kong hindi ko madaling mababayaran ang mga kasalanan ko kay Maya. Ngunit sa ilalim ng lumang sahig ng ating mansyon, may nakatagong isang dokumento na hindi alam ni Papa. Ito ang orihinal na kasulatan ng pag-aari ng lupa sa tabing ilog na nakapangalan kay Amado bago pa man ito nakawi ni Papa. Ibigay mo ito kay Maya upang mabawi nila ang kanilang tunay na tahanan. May mga sugat na hindi kailangang mag-iwan ng lason sa ating puso
kapag pinili natin ang kapayapaan. Isang taon, matapos ang matinding bagyo ng katarungan na yumanig sa bayan ng San Juan, ang tabing ilog ay napuno muli ng buhay. Sa mismong lupain kung saan dating nakatayo ang kanilang lumang barong-barong, nakatayo na ngayon ang isang simple, nuwit matatag na bahay na gawa sa kahoy at semento. Isang tunay na tahanan na binawi ni Maya at Daniel gamit ang orihinal na titulo ng lupa na iniwan ni Amado. Nakahiga si Alona sa isang komportableng upuan sa beranda. Masigla at nakangiti habang pinatutugtog ang isang lumang kanta sa radyo. Ang kanyang sakit sa puso ay unti-unting gumaling dahil sa tulong ng maayos na gamot at, higit sa lahat, dahil sa kapayapaan na ngayon ay naghahari sa kanyang isip. Ang pangalan ng kanyang asawa ay malinis na at ang kanyang anak ay ligtas na sa piling ng isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanya. Sa tabi ng beranda, nakatayo sina Maya at Daniel habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nag-iiwan ng kulay kahel at lilang liwanag sa langit ng San Juan. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng sampagita at alat ng dagat, na nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanilang mga puso. Nabisita ko si Papa sa bilangguan kahapon, Maya, marahang sabi ni Daniel, habang inaayos ang kanyang simpleng t-shirt. Nakauniforme siya ng orange, mukhang matanda na. Ngunit para sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinanong niya kung kumusta kayo ni Nanay Alona. Sinabi ko sa kanya na maayos ang lahat. I think he is finally learning to live without his gold watch and his power. Nakatanggap din ako ng sulat mula kay Ashley kanina, sagot ni Maya habang sumasandal sa balikat ni Daniel. Sinabi niya na nagtuturo siya sa mga kapwa niya preso kung paano magbasa at magsulat sa loob ng pasilidad. Nagpapasalamat siya na hindi natin siya pinabayaan. Sinabi ko sa kanya na kapag natapos ang kanyang parusa, may isang bagong simula na naghihintay para sa kanya rito sa labas. Dito natutunan ni Maya at Daniel ang pinakamahalagang aral ng buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa lalim ng paghihigante o sa dami ng kayamanan na maaari mong makuha mula sa iyong mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng isang malinis na budhi, ang lakas na tumayo para sa katotohanan, at ang higit na dakilang dusa na magpatawad sa mga taong sumira sa iyo. Ang pot ay isang magbigat na kadena na sumisira sa kaluluwa ng taong nagtataglay nito. Ngunit ang pagpapatawad ay ang susi na nagbubukas sa pinto ng tunay na paggaling at kalayaan. Inilagay ni Daniel ang kanyang kamay sa bayon ni Maya. Dahan-dahang hinila ang dalaga nang mas malapit sa kanyang tabi. Walang marangyang salita ang kailangang sabihin dahil ang init ng kanilang mga palad na magkasama at ang regular na paghinga ng bawat isa ay sapat na upang ipahayag ang kanilang walang katapusang pag-ibig. Habang ang unang bituin ay nagpapakita sa madilim na langit, alam ni Maya at Daniel na ang kanilang hinaharap ay hindi na natatakpan ng anino ng nakaraan, kundi puno ng liwanag ng isang bagong simula na itinayo sa ibabaw ng katotohanan.